Iyong binatang ipinakilala ni Tiwali ngayong pagkakataon ay mabait na tao. Katulad mo siyang abogado, siguradong magkakasundo kayo sa maraming bagay. Mag-usap kayong mabuti. Naririnig mo ba ako? Sige na po, alam ko na po, ma. Nasa tamang edad ka na. Dapat ay may kasama ka na sa buhay na mag-aalaga sa iyo. Matanda na ako at malapit nang mawala. Hanggang kailan pa kita mababantayan? Pagdating ng araw na makuha natin ang bayad sa demolisyon ng bahay natin, itatabi ni Mama ang dote para sa kasal mo. Nakasuot siya ng itim na jacket, may salamin, at mukhang kagalang-galang. Huwag kang magkakamali. Sige, nakikita ko na siya. Huwag na muna nating ituloy ang usapan. Nandito na ako. Pasensya na po, sir. Kasalukuyang sarado ang restaurant dahil may nag-reserve po ng buong lugar. Nandito ako para sa isang blind date, kaya papasukin mo muna ako para makipagkita sa kanya. Pasensya na po, sir. Lumalabag po iyan sa aming patakaran. Ano ka? Napakagwapo niya. Kailangan pa ba niyang makipag-blind date? Paano niya nalaman? Nakaarawan ko ngayon? Ikaw ang pangpito na naka-blind date ko ngayong taon. Sir, Blind date? hindi ka ba isang abogado? Bagaman ngayong araw lang tayo unang nagkita. Pero sa loob ng ilang taon, ikaw lang ang tanging nakaalala ng kaarawan ko. Sobrang abala ng trabaho namin dahil sa tagal, maging ako ay nakalimutan na rin ito. Miss, parang nagkakamali ka. Kahit na sa ngayon ay wala pa akong balak na makipagrelasyon o magpakasal, pero nagpapasalamat pa rin ako sa inihanda mong cake para sa birthday ko. Pwede ko na bang hatiin? Happy birthday. Maraming salamat talaga. Ito na siguro ang pinakamasarap na cake na natikman ko. Young Master. Tapos napaliguan si Xiaomi, kaya sinundo ko na siya. Nalaman ng staff sa shop na kaarawan niya ngayon, kaya binigyan siya ng isang sombrero. Sa restaurant na iyon, hindi ko alam kung sinong bagong yaman ang nag-arkila ng buong lugar. Lumipat tayo sa isang coffee shop, ibibigay ko sa iyo ang address. Pumunta ka na doon agad. Pasensya na po, sir. Nagkamali po ako ng taong nilapitan. Maligayang kaarawan. Pasensya na po. Ang cake nyo, hindi ko sinasadyang makainan ng isang kagat. Tungkol naman sa mama mo, maaari ko siyang maloko pansamantala, pero hindi ko iyon magagawa habang buhay. Ikaw din naman kasi, ayaw mong maging mayamang tagapagmana. At mas gusto mo pang bumalik bilang isang abogado. May mga sarili akong pangarap na gustong gawin. Pinipilit nila akong magpakasal. Iyon o ang mamahala sa kumpanya ang kailangan kong pagpilian. Ang tanda ko, madali naman kausap ang pamilya mo. Kung wala talagang paraan, sundin mo na lang sila at magpakasal. Sa tagal mo na sa trabahong ito, napakaraming babaeng may gusto sa'yo. Wala ba doon ang nagustuhan mo? Pasensya na talaga. Yung cake mo po, hindi ko sinasadyang makunan ng isang kagat. Wala. Karamihan sa kanila ay masyadong tuso. Sige na, matutulog na ako. Alam mo ba? Dito sa law firm natin, may bagong dating na sikat na tao. Siya yung tanyag sa industriya, ang pinakabata, at may pinakamataas na halaga bilang partner. Talaga? Lalaki ba o babae? Hindi mo ba kilala si Kiao Yishen? Isa siyang alamat sa industriyang ito, bukod sa pagiging pinakabatang partner. Wala pa siyang kahit isang pagkatalo sa kahit anong kaso. Hindi ko pa iyon narinig o nakita. Ang mga henyong tulad niya, sa buong buhay ko,
ay hindi makikipag-ugnayan sa isang ordinaryong tao na gaya ko. Anong nangyari sa iyo? Pangit ba ang naging blind date mo kahapon? Higit pa doon, ayaw ko na itong pag-usapan. Basta, iyon na ang huling blind date sa buhay ko. Sa susunod na marinig ko ang mga salitang iyan, mababangungot na ako. Wala tayong magagawa kung hindi mo gusto. Huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo. Si Yang pala. Narinig kong gusto ni Qiao Yishen na mapunta ka sa grupo niya. Sis, kapag naging matagumpay ka na, baka mamaya ay mangyari ang isang eksena na mai-in-love sa iyo ang mabait mong boss. Tumigil ka nga. Paano kung maaga siyang makalbo? O kaya ay hindi siya kagandahan ang hitsura? Sino ang sisisihin ko? Malas naman. Kian, ang laking coincidence naman. Intern ka pa rin ba hanggang ngayon? Miss Jin, hindi ba't kasama mo pa rin ang boyfriend na inagaw mo lang? Kian. Minahal din naman kita. Pagsabihan mo, ang kaibigan mo, ayusin niya ang pananalita niya. Sus, Ayon sa natutunan ko sa trabaho, ang mga taong masama ang asal ay dapat parusahan. Eh sinabi rin ba ng propesyon mo na huwag kakalabanin ng mga taong masama ang asal? Hamak na intern lang. ano bang problema mo sa mga intern? Minamaliit mo masyado ang mga intern, pero bakit inagaw mo ang boyfriend ng isang intern? Ikaw, Ipinagmamalaki mo bang mang-agaw ng boyfriend? Gusto mo bang kontakin ko si Tao Tiao para reserbahan ka ng space at maibalita ang ginawa mo? Kian, pipi ka ba? Kailangan mo pa bang may ibang magsalita para sa iyo? Gusto kitang pagsabihan, pero baka ikatuwa mo lang iyon. Humanda kayo sa akin. Ang tatay ko ay kaibigan ng boss ninyo. Katapusan nyo na. Kian, magkakasubukan tayo. Sila naman talagang dalawa ang nagkasala sa iyo. Masyadong sobra na ito. Ayos lang po, tapos na rin naman iyon. Hello ma, bakit po? Kian, bumalik ka rito agad. Nagpadala ng mga tao ang developer. Pilit daw nilang gigibain ang bahay natin. Ma, huwag po kayong mag-alala. Pauwi na po ako. Young Master, hindi ba yan ang babae kahapon? Oo. Nagkataon nga, Ma, Pinapunta namin kayo rito para makipag-usap ng maayos at para tingnan kung ano ang ginawa niyo sa iba. Ikaw si Miss Lee, tama? Itong mga tauhan ko, hindi sila marunong magpigil at hindi sila nakatapos ng pag-aaral, kaya pasensya na po kayo. Tungkol naman sa mga nasirang gamit, tingin ko ay sapat na ang perang ito. ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Anong ibig mong sabihin na kung anong gusto namin, Miss Lee? Sumusunod lang kami sa utos ng malaking boss. Ganito na lang, ikaw, pirmahan mo na ang kontrata ng demolition. Hindi ba mas madaling makipagtulungan? Mali ang mga nakasulat sa kontrata. Hindi namin iyan pipirmahan. Tingnan nyo, halos makalimutan ko na ang anak mo ay isang matalinong estudyante, kumukuha ng batas, kabisadong-kabisado niya ang ganitong mga bagay. Pero tiya,
Ang bata ay walang muwang. Dapat ay naiintindihan mo ito, di ba? Bitawan Iniisip niyo mo ang rin ba nanay ko na mali ang kontrata? Bitaw. Bitaw! Oo, tama. Bitawan Tama. niyo ang Babalaan ko kayo. Tumawag na ako sa 911 bago pa ako makarating. Bakit kailangang tumawag sa pulis? Hindi naman ito aabot sa ganoon. Kung hindi kami tanggap, aalis na lang kami. Siya nga pala, Miss Lee, parang hindi ito ang unang pagkikita natin. Tianze Law Firm. Alas 7 ng gabi natatapos sa trabaho, nakatira sa Shanshui neighborhood, umaalis ng bahay ng alas 8 ng umaga. Napansin ko na si Miss Lee lately ay madalas ang panggabing trabaho, naglalakad mag-isa pag uwi, delikado iyan? Kaya mag-iingat ka. Alis na tayo. Ma! Heto na po, ma. Ayos na. Nakaalis na sila. Ligtas na tayo. Kian, hindi na maaari ang ganitong sitwasyon. Ano kaya kung pirmahan na natin ito? Kahit magkano, nabayad sa relokasyon ay tatanggapin natin. Hindi po pwede. Masyado na nila tayong inaapi. Ang liit ng bayad na iyon, kahit pang upa sa bahay ng 2 taon ay hindi sasapat. Ma, wag po kayong mag-alala. Ang ginagawa nila ay talagang hindi legal. Ang bahay na ito ay mag-isa mong pinaghirapang pag-ipunan. Hindi natin hahayaan na basta na lang tayong apihin. Dalaga na ang anak ko. Marunong na siyang magdesisyon. Sige, makikinig si mama sa iyo. Attorney Kiao, ang tungkol sa inyong pagpasok ay maayos na pong naihanda. Ito po ang opisina na inilaan nila para sa inyo. Sige. Kumusta naman ang sitwasyon ng mga magulang ko? Ang ginang at ginoo po ay patuloy na naghahanap kung nasaan po kayo. Sige, naiintindihan ko. Attorney Kiao, napakasaya ko. Salamat sa pagpili sa Tianze. Umaasa ako sa maganda nating pagtatrabaho. Ikinagagalak ko rin kayong makatrabaho. Narito ang listahan ng mga kasalukuyang intern na abogado, maayos ang kanilang mga kwalifikasyon at potensyal. Pakitingnan niyo po. Itong si Lee Qiangqian na isang intern na abogado, bagamat bata pa, ay maingat at maaasahan sa trabaho, pati na rin masayahin at matulungin siyang tao. Ano po sa tingin niyo? Siya na lang kaya? Magpalit ka ng iba. Huwag na. Junitin niyo na siya sa akin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sana maging maayos ang lahat. Bakit siya narito? Sir, napakaliit talaga ng mundo. Oo, Tungkol po doon sa nangyari noong nakaraan, humihingi po ako ng paumanhin. Balak ko po sana kayong bayaran para sa cake. Kaya lang po masyadong naging magulo noong araw na iyon. Maaari po ba nating makuha ang contact info ng isa't isa? Kapag may oras na po kayo, gusto ko po kayong formal na mabigyan ng kaukulang pabor bilang pambawi. Attorney Kiao, ibig sabihin ba nito ay magkakilala na kayong dalawa? Po? kagdaragdag ko lang sa kanya sa WeChat at alam ko na rin ang kanyang kaarawan. Kaya siguro ay matatawag na nating magkakilala kami. Kumusta? Ako si Kiao Yishen, ang iyong bagong boss. Qiangqian, simula ngayon, sumunod ka at matuto ka ng mabuti kay Attorney Kiao.
Pagdating naman sa mga gagawing trabaho, pakibigay sana ang lahat ng iyong makakaya. Kumusta po, Attorney Kiao? Gagawin ko po ang lahat para makipagtulungan sa trabaho ninyo. Natatandaan ko na magkaedad lang kayo ni Attorney Kiao. Kayong mga kabataan, mag-aral kayong mabuti. Li Qiangtian, anong klaseng malas ba itong kinakaharap mo? Miss Lee? Miss Lee? Miss Lee? Pasensya na po. Ayos lang. Iligpit mo na ang mga gamit mo. Ayusin mo na ang pwesto mo. Pagkatapos ay pumunta ka sa opisina ko. Tapos na ako nito. Bakit kailangang siya pa ang makakasama ko? Pasok. Attorney Kiao, ito po yung galing kay Attorney Lee noon, na mga hindi pa tapos na kaso at mga dokumento. Naiayos ko na po ang mga ito. Nandito po ang mga detalye at progreso. Tingnan niyo po kapag may oras kayo. At kung sakali man na may hindi malinaw sa gawa ko, sabihan niyo lang po ako agad. Maganda ang attitude mo sa trabaho. Mukhang hindi ka naman pala ganoong kalitong tao. Attorney Kiao. Attorney Kiao. Nalipat na ba ang mga gamit mo sa workstation? Attorney Kiao, tungkol po sa nangyaring hindi pagkakaunawaan noon, gusto ko lang po sana magpaliwanag sa inyo. Yung nangyari po sa restaurant noon, pasensya na po talaga, nagkamali lang talaga ako ng taong kinakausap. Naiintindihan ko. 2 salita lang? Nako, mukhang mas nakakatakot pa siya kaysa kay Attorney Lee. May kailangan ka pa ba? Wala. Wala na po. Huwag kang mag-alala. Basta sa trabaho, hindi ka tulad ng nakakalitong pag-uugali mo sa labas. Makaaasa po kayo, Attorney Kiao. Kung ganoon ay babalik na po ako sa trabaho. Qiangqian. Qiangqian. Anong kailangan mo? Tungkol sa nangyari noong nakaraan, masama ang loob ni Yan Yan, kaya gusto kong humingi ka ng tawad sa kanya. Asa ka pa? Qiangqian, nagbago ka na. Hindi ka naman ganyan dati. May mukha ka pa talagang sabihin iyan sa akin? Alam kong sinisisi mo pa rin ako sa pagsasama namin ni Yan Yan, pero naisip mo ba ng mabuti? Base sa katayuan at posisyon natin, kahit wala pa si Yan Yan, hindi pa rin tayo aabot sa huli. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ako ang tagapagmana ng Gu Group, habang ikaw naman, isang hamak na intern na abogado lang at may bitbit pang pabigat na bata. Akala mo ba talaga magkakatuluyan tayo sa huli? Qiangqian. Huwag mo nang pangaraping mapunta sa mataas. Matuto kang makontento kung ano ang nararapat sa'yo. Young Master, maaari na po ba tayong umalis ngayon? Oo. Tara na. Young Master, hindi ba't sanay ka na sa mga ganyang uri ng babae? Laging gustong kumapit sa mayaman, wala nang bago doon. Huwag kang basta-bastang maghusga sa taong hindi naman natin kilala. At huwag ka ring basta-basta maggagawa ng sarili mong konklusyon sa ibang tao. Pasensya na po, Young Master. Ipaandar mo na ang sasakyan. Ma, nakauwi na po ako. Qian, bakit ang gabi mo nang nakauwi ngayon? May bagong partner kasi sa law firm at may ilang mga bagay.
na nangangailangan ng mahabang oras para maayos muli. Ma, bakit po kayo umiiyak? Hindi. Nagmamas ng sibuyas ang mama mo kanina, kaya naiyak lang ang mga mata ko. Ang mga nanggugulo ba sa lupa natin ang dahilan nito? Hindi anak. Nag-aalala lang talaga si mama sa iyo. Alam mo, mula nang isilang kita sa mundong ito, hindi ko man lang naibigay sa iyo ang marangyang buhay, tulad ng ibang mga bata. Matanda na ako at wala nang silbi. Sa buhay na ito, wala na akong ibang hinahangad, kundi ang makita kang magkaroon ng sariling pamilya, isang taong mag-aalaga at magmamahal sa iyo habang buhay, para matahimik na akong mamaalam. Ma, ano po ba ang sinasabi niyo? Ma, naiintindihan ko po kayo, pero siguradong aabot po kayo ng 100 taon, kaya huwag niyo na po sabihing aalis kayo. Sige, hindi na aalis si mama. Sasama ako sa iyo habang buhay. Attorney Kiao, may kailangan po ba kayong ipagawa? Sumama ka sa akin sa labas ngayong hapon. Mayroong kasong legal aid ang opisina natin na napansin kong wala pang humahawak. Oh, sige. Sige po. Hindi ko akalain na ang isang sikat na abogado ay pupunta pa para sa legal aid. Lola Lee, kayo po ba ang kumontak sa amin dati? Lola, ako ang abogado na itinalaga ng Tianzi Law Firm para sa'yo. Ako si Mr. Kiao. Tawagin mo na lang akong Xiao Kiao. Sabihin mo sa akin ang iyong mga problema at tutulungan kitang ayusin ang mga ito. Sandali. Hindi ba't sinabi ko sa iyong lalabas tayo? Bakit naka-high heels ka pa rin? Ano kasi? Sa opisina kasi, wala akong ibang inihandang sapatos at hindi ko inakalang ganito tayo katagal maglalakad. Sige. Nailista mo na ba ang lahat ng mga mahalagang puntos na sinabi ni Lola Lee? Kung may gusto kang sabihin, maging tapat ka lang. Napansin ko lang po na kayo, Attorney Kiao, ay mas mabait kaysa sa inaakala ko. Noong unang beses kitang nakita, base sa ayos at pananamit mo, alam ko na agad na isa kang marangyang don o isang mayamang tagapagmana. Nalaman ko na lang kalaunan na ikaw pala ay isang napakahusay na abogado at hindi ka rin mapagtanim ng galit. Hindi mo hinayaan na dahil sa naging kawalan ko ng galang dati ay pag-initan mo ako. Kaya, anong klaseng tao ba ang tingin mo sa akin noon? Hindi naman sa ganoon. Ang inakala ko lang noong una, akala ko magiging isa ka sa mga taong sobrang seryoso at napakasungit. Kung ganoon pala ay hindi ako pumasa sa inaasahan mo, pasensya na. Madalas ka ba sa mga blind date? Masyadong nagmamadali ang nanay ko na magpakasal na ako. Kahit na hindi ko pa gustong magpakasal ng ganito kaaga, naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya. Sa loob ng maraming taon, nag-iisa lang siyang kumakayod. Hindi madali ang magpalaki ng anak ng mag-isa. Naiintindihan ko. Kaya pala dahil sa kagustuhan ng pamilya mo, sayang naman. Ang kagustuhan ng pamilya mo ay hindi dapat humahadlang sa sarili mong buhay. Hanga ako sa dedikasyon mo sa trabaho at nabasa ko rin ang ilan sa mga background mo. Sa totoo lang, hindi mo kailangang umasa kanino man. Ang mga material na bagay na mayroon ng iba ay hindi kasing halaga ng iniisip mo. Siya nga pala, narito na tayo sa bahay niyo. Salamat, Attorney Kiao. Bakit hindi ka man lang nag-iingat? Kaya ko po ang sarili ko, Attorney Kiao. Huwag na po kitang istorbohin.
Kiao. Attorney Kiao. Pilay na nga iyang paa mo. At balak mo pang umakyat sa hagdan? Seryoso. Huwag na po kayong maabala. Talagang kaya ko po. Anong palapag? Ika-6 na palapag po. Salamat po, Attorney Kiao. Maraming salamat po, Attorney Kiao. Walang anuman. Huwag kang mag-isip ng iba. Nakikita ko lang na kailangan mo ng tulong. Hindi po ako mag-iisip ng ganoon. Tandaan mong mag-leave bukas. Pumunta ka sa ospital para ipasuri kung malala ang paa mo. Magpahinga ka na ng maaga. Sige po. Salamat po, Attorney Kiao. Ma? Salamat, Attorney Kiao. Wag na po. Isuot mo na ito. Malamig sa gabi. Dadalhin muna kita para gamutin ang iyong mga sugat. Nasa emergency room pa si tita. Ano man ang mangyari, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Nag-aalala ako. Wala ka namang maitutulong kung tatayo ka lang diyan. Pagkatapos ng operasyon, marami ka pang kailangang asikasuhin. Balak mo pa ba akong abalahin? Attorney Kiao, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Medyo malubha ang pagkakasprain mo. Huwag mo muna itong babasain at kailangang palitan ang gamot ng 2 beses sa isang araw. Sige po. Salamat po sa tulong. Kayo po ba ang kapamilya ni Lihong? Nasa huling yugto na ng cancer sa buto ang pasyente. Bakit hindi niyo sinabi sa amin? Buong akala ko, gusto lang talaga niyang makita akong magpakasal agad. Hindi ko naisip na natatakot siya na hindi na niya maabutan ang araw ng kasal ko. Pasensya na po, Attorney Kiao. Kakalipat ko lang para tulungan kayo sa trabaho, tapos ganito pang nangyari. Ipapaliwanag ko ang sitwasyon sa opisina para mabigyan kayo ng mas maayos na arrangement. Ako na ang bahala sa mga bagay sa trabaho. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay tita. Salamat sa iyo, Attorney Kiao. Salamat sa abala mo na sinamahan ako sa pag-asikaso rito sa ospital ng buong magdamag. Walang anuman. Akin na ang cellphone mo. Ha? Ito ang numero ni Wang Chi. Kung kailangan mo ng anumang tulong, maaari mo siyang tawagan. Nakahahiya na po ang masyadong abala. Mauna na ako. Paggising na ni tita, magpahinga ka na rin. Kian. Sino siya? Boyfriend mo ba siya? Ma. Nakilala ko po siya sa trabaho at matagal na po kaming magkasama. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya naman pala noong pinapupunta kita sa mga blind date. Parang labag palagi sa loob mo. Tungkol naman po sa sakit nyo, bakit hindi nyo rin po sinabi sa akin? Ma, napakalaking bagay nito. Gaano nyo pa po ito balak itago sa akin? Noong lumabas ang resulta ng check-up, sinabi na ng doktor na wala na akong gaanong oras. Kaysa sabihin sa iyo, mas gusto na lang ni Mama na samahan ka sa huling pagkakataon at gumawa ng masasayang alaala. Ngayong nakikita ko na may nag-aalaga na sa iyo, kampante na ang loob ko.
Nakakaawa ka naman anak. Alam na naming ng papa mo kung nasaan ka ngayon, kaya sumagot ka sa telepono o hihintayin mo pang puntahan kita sa Tianze para hanapin ka. Bakit ka mag-isang bumalik ng bansa? Ano ba ang ibig mong sabihin? Lahat ng babaeng maingat naming pinili ng papa mo ay hindi mo kinakatagpo. Ayaw mo rin magtrabaho sa kumpanya? Ano ba talaga ang balak mo? Ayaw ko pong makipagnegosyo. Kailan nyo ba po ititigil na ipilit? Ang mga gusto nyo sa akin? Kung ayaw mong bumalik, okay lang. Pero kailangan mong makinig sa amin. Maghanap ka ng mabuting babae at magpakasal na kaagad para magkaroon na kami ng papa mo ng apo sa lalong madaling panahon. May inayos na akong makikilala mo, anak siya ng may-ari ng isang brokerage firm. Bukas ay kakain kayo sa labas, naiintindihan mo? Nakinig ka ba? Hindi po pwede. Magagalit po ang girlfriend ko. May girlfriend ka? Kailan pa ito nagsimula? Attorney Kiao. Matagal na po kami. At bumalik ako ng bansa dahil gusto kong mapalapit sa kaniya. Pumasok ka sandali. Young Master. Ano po iyon? Pumasok ba si Li Qiangqian? Hindi. Hindi po. 3 araw na po siyang sunod-sunod na naka-leave. Gusto niyo po bang tawagan ko siya? Hindi ba siya tumawag sa iyo? Young Master, hinahanap niyo po ba siya? May kailangan po ba kayong ipagawa? Ano ang trabaho ng babae? Ano ang katayuan ng pamilya nila? Ano ang pangalan niya? Ano ang hitsura niya? Kailan mo siya dadalhin dito para makita namin ng papa mo? Gaano na kayo katagal? Kailan kayo magpapakasal? Anak po siya ng isang simpleng pamilya. Ang pangalan niya ay Li Qiangqian. Kasama ko siya sa law firm ngayon. Assistant ko po siya. Kung ganoon, uuwi kami bukas para sabay-sabay tayong kumain. Hindi po pwede. Masyadong mabilis. Baka mabigla siya. Patingin na lang ng litrato niya. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng magiging manugang ko. Sige na, pwede ka nang lumabas. Qian, kailan mo ba talaga ipakikilala sa mama mo ang boyfriend mong abogado? Busy po siya sa trabaho nitong mga nakaraan. Wala siyang oras. Ang mga kabataan nga naman ay busy. Naiintindihan ko iyon. Natatakot lang ako na baka wala na ako dito dahil wala na akong oras. Ma, ayan na naman po kayo sa mga sinasabi niyo. Miss Lee, may oras ka ba mamayang gabi? May gusto sana akong ipakipag-usap sa iyo. Sige po, Attorney Kiao. Mayroon din po akong gustong isangguni sa inyo. Anong gagawin ko nito? Paano ko ito sasabihin sa kanya? Hilingin na magpanggap siyang boyfriend ko? Napaka nakakailang naman nito. Attorney Kiao, sinabi mo kanina na mayroon kang gustong pag-usapan sa akin. Ano po iyon? Huwag kang magmadali. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa iyo. Kung tungkol ito sa trabaho, huwag kang mag-alala. Inaprubahan ko na ang mahabang leave mo. Para sa law firm naman, ipinaliwanag ko na ang sitwasyon sa kanila. At ang iyong internship assessment ay ililipat sa ibang araw. Hindi ko akalaing napakabait niyang tao. Ito ba ang gusto mong sabihin? Hindi po. Attorney Kiao, siguro naman ay may alam ka na tungkol sa sitwasyon ng pamilya ko.
Ang kondisyon ng aking ina ay napakalubha. Ang tanging pangarap niya sa buhay ay makita akong magkaroon ng sariling pamilya. Nung isang araw, napakalaki ng naitulong mo sa akin sa ospital. Maraming salamat po talaga. Pagkaalis niyo, nagising na po ang aking ina. Nakita ka niya at napagkamalan kang boyfriend ko. Kasi po, ayaw ko na siyang mag-alala pa, kaya bigla ko na lang inamin ang tungkol doon. Ano po? Umaasa po sana ako na tulungan mo akong umarte na magpanggap bilang boyfriend ko. Kung hindi ka naman sang-ayon, ayos lang din po. Alam ko pong ang pabor na ito ay masyadong nakakahiya. Naging kawalan din ng galang ang pag-imbento. Sa ating relasyon nang hindi nyo alam, kaya naman. Walang problema, Miss Lee. Sa tingin ko ngayon, ang ating gustong pag-usapan ay tungkol sa iisang bagay lang. Bakit? Tulad mo, mayroon din akong mga dahilan na hindi ko maiwasan. Kaya lang sa panig ko, baka mas mahirap itong resolbahin. Ang pagpapanggap lang na mag-boyfriend ay mahihirapan ding makalusot. Kailangang may marriage certificate para hindi na nila ako gambalain pa. Ayaw mo ba? Hindi naman. Medyo nagulat lang ako. Nagagawin mo ito. Pero, kailangang linawin ko sa iyo na ang relasyon natin ay isang pagtutulungan lamang at walang totoong pagsasama bilang mag-asawa. Ang magiging kabayaran sa iyo ay isusulat ko sa kontrata. Kung wala ka ng problema, pumirma ka na rito. Ito ba ang sinasabi nilang mayamang amo? Napakagalante mo kung mamigay. Wala naman akong ibang tutol. Sang-ayon ako na ilagay ang tungkol sa pagtutulungang ito. Ngunit hindi ko kailangan ng bayad. Kasi kung hindi, para ko na ring ibinebenta ang kasal ko at hindi ko gusto iyon. Kung napag-isipan mo na iyan, walang problema. Sasabihan ko si Wang Qi na ayusin ang nilalaman ng kontrata. Sige, walang problema. Kung ganoon, bukas ng umaga, magkikita ba tayo sa opisina para sa kasal? Magkita tayo bukas ng umaga. Halika na. Umuwi na tayo sa bahay. Sa bahay? Legal na tayong magkapareha na ngayon. Kaya kahit hindi totoong kasal ang mayroon tayo, dapat pa rin tayong magkasama sa isang bahay. Hay nako, bakit mo pa ba ako sinundan dito? Salamat. Nagutos na ako sa mga tao na linisin ang guest room. Kung may kahit anong hindi ka komportable, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Kahit nagpapasalamat ako sa iyo, gusto ko pa ring magtanong, bakit mo ako dinala sa bahay niyo? Miss Lee, matalino kang tao. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa iyo. Pinili kita para maging aking kapareha sa negosyo, kaya syempre inimbestigahan muna kita. Tungkol sa problema ng pamilya mo, nagpadala na ako ng mga tao para ayusin iyon. Hindi ligtas kung babalik ka ngayon. Hindi natin alam kung kailan sila muling susulpot. Kaya sa ngayon, dito ka muna tumuloy sa amin. Siya ba? Intain na. Sa lahat ng tao ay ganito kabait? Parang matagal-tagal na hindi kita nakita. Kumusta? Ang pakiramdam na makatrabaho ang sikat na eksperto, hindi ba napakaiba nito? Kaya ako wala nitong nakaraan ay dahil may problema sa bahay. Kaya nag-leave muna ako. Binibiro lang kita. Alam kong naka-leave ka. Hulaan mo, sino ang nakita ko kanina? Sino ba? Nakita ko lang si Jinyan sa front desk. Hindi ko alam kung sino ang hinahanap niya. Uy, munting intern. Nagkita ulit tayo. Miss Jen, may mga usaping legal ba na kailangan mong ikonsulta? Ang mga problemang nararanasan ng mga mayayaman ay karaniwang napakakaunti lang.
Ang pinunta ko rito ngayong araw ay para hanapin ang partner niyo na si Mr. Kiao. Sabi ng pamilya ko ay nakauwi na siya at gusto niya akong makita para pag-usapan ang petsa ng aming kasal. Pwede mo ba akong ihatid sa opisina niya? Ang Mr. Kiao na sinasabi niya, siya ba yung kahapon na nakasama ko kumuha ng marriage license na si Kiao Yishen? Parang wala na yatang ibang apelidong Kiao sa law firm na ito. Miss Jin, hindi kaya mali ang napuntahan mo? Dito sa amin, iisa lang ang Ginoong Kiao at hindi kanya kilala. At saka, hindi ba't kayo ni Ginoong Go ay masyadong malapit sa isa't isa? Bakit bigla ka na lang na-engaged sa iba? Hindi ko kailangan magpaliwanag ng kahit ano sa inyo. Ang kailangan niyo lang malaman, ang paglalaro ko kay Gusibay ay kasing dali lang ng paglalaro ni Gusibay sa iyo. Sa pagpapakasal, dapat ay kapantay mo ang katayuan sa buhay. Kaya napagkasundoan niyo na pala ang inyong engagement? Siyempre, bakit naman hindi? Binabati kita, Miss Jin. Naway tumagal ang inyong samahan. Narito na ang fiancé mo. Anong ginagawa niyo? Nagsasama-sama kayo sa oras ng trabaho. Tapos na ba ang mga dokumento ng kaso? Attorney Kiao. Attorney Kiao, hinahanap po kayo ng babaeng ito. Mr. Kiao? Mr. Kiao? Ako si Jinyan. Binigay sa akin ni na tito at tita ang number mo. Kaya lang hindi kita makontakt. Pwede ba tayong mag-usap? Ipinagkasundo kita sa anak ng may-ari ng isang malaking kumpanya. Bukas ay mag-dinner kayo ng magkasama. Naiintindihan mo ba? Sumama ka sa akin. May fiancé na nga talaga siya. Mr. Kiao, kailangan ko pa bang magpakilala sa iyo? Matagal nang magkakilala ang ating mga magulang at pagdating sa negosyo ay lagi silang nagtutulungan. Sa tingin ko kung magiging tayo, talagang bagay tayo sa isa't isa. Ang gusto lang ni nanay ay ang magkakilala lang tayo. Attorney Kiao, ayon sa batas sa kasal ng Republika ng Bayan ng China Section 258, ang sino mang may dalawang asawa ay makukulong ng hindi bababa sa 2 taon. Ipinapakita mo ba sa akin kung gaano katibay ang kaalaman mo sa mga tuntunin ng batas? Mr. Kiao? Mr. Kiao, ang pagtingin sa cellphone habang may nagsasalita ay isang kawalan ng galang. Pasensya na. Pero ang pagpunta rito ng hindi inaanyayahan ay hindi rin naging magalang. Kailanman ay hindi ako sumasagot ng tawag mula sa mga hindi ko kakilala. Ang sabi sa akin ni nanay ay magkakilala lang tayo ng bahagya. Walang pagpapakasal na magaganap at walang mamamagitan sa ating dalawa. Pasensya na kung naging masyado akong nagmamadali. Pero hindi ba dapat muna nating subukang makilala ang isa't isa? Tutal, ito naman ang gusto ng ating mga nakatatanda. Pasensya na. Hindi ko alam kung mali ang impormasyong natanggap mo. Pero malinaw kong sinabi na ayoko sa pagkikita na ito. Hindi magugustuhan ito ng asawa ko. Kasal ka na? Oo. Kamakailan lang. May kailangan ka pa ba? Busy ka? Dahil nag-leave ako noong nakaraan, may mga naiwang file na kailangang ayusin, kaya tinatapos ko lang ang mga ito. Hindi ko pa pala naitanong sa iyo. Kamusta na si Tia? Sabi po ng doktor, ipagpatuloy lang daw muna ang gamutan sa ngayon. Bukas, sasama ako sa iyong bisitahin si Tia para na rin mapanatag ang loob ni Tia. Akala ko kasi, Akala mo, no? Akala mo ba babasagin ko na ang kasunduan nating dalawa para makipagkita sa mga ipinapakilala ng pamilya ko? Hindi mo talaga ako kilala. Ang mga salitang binitawan ko at ang bawat desisyong ginawa ko, hindi magbabago. Bago ka mag-isip ng kung ano-ano, isipin mo muna ang trabaho ko. Kung ang isang taong nagtatrabaho sa batas ay mahilig pabago-bago ng isip, hindi sana siya magiging katulad ko. Huwag kang mag-alala. Mas kabisado ko ang mga batas kaysa sa iyo. Ang pagsasama nating ito ay magpapatuloy. Magpahinga ka na ng maaga. bakit?
Bumibilis ang tibok ng puso ko. Anong coincidence, Miss Jin? Hindi ito coincidence. Sinundan ko si Attorney Kiao dito. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para tingnan ng asawa niya na usap-usapan ng lahat kung sinong mayamang babae ba talaga ito. Anong pakay mo? Nakita mo na ang gusto mong makita, Miss Jin. Narito ako ngayon kasama ang asawa ko para bumisita sa isang pasyente. Miss Jin, kapag naulit pa ang ganitong panunubaybay o ang panghihimasok sa aking privacy, hindi ako mag-aalinlangang magsampa ng kaso laban sa iyo. Li Qiangqian? Paano siyang naging kasama? Yang Master Gu, hindi ko akalain na ang ex-girlfriend mong iyan ay ganoon pala kagaling. Bakit mo ako pinapunta rito? Isang tao na nakipaghiwalay sa pamamagitan lang ng text message, ano pa ang mahalagang bagay na hindi mo kayang sabihin sa tawag? Gu Sibay, mahal mo ba ako? Mahal kita. Mabuti kung ganoon. Ngayon ay magiging tapat na ako sa iyo, na nakipaghiwalay ako sa iyo. Dahil kailangang makipag-ugnayan ng kumpanya namin sa Kiao family. Bilang anak ng isang mayaman, sigurado akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Dapat ay magiging maayos ang lahat. Pinagtagpo na kami ng mga tao mula sa Kiao family. Pero sino ba namang mag-aakalang? Biglang ipalang ex-girlfriend mo at naging manugang pa siya sa Kiao family. Ano? Siya ang naging manugang sa Kiao family? Ngayon, ano ang dapat kong gawin? Anong balak mong gawin? Nagkasama na kayo noon, kaya kilala mo na siya? Gusto kong gawin mo ang lahat para paalisin si Li Qiangqian kay Kiao Yishen. Kapag ginawa ko iyan, anong mapapala ko rito? Hindi ba sabi mo mahal mo ako? Kapag nagawa mo ito, kahit sino pa ang pakasalan ko, hahayaan kita. Kahit kailan at kahit saan mo gusto, na mahalin mo ako. Itong si Qiangqian namin. Bata pa lang ay parang lalaki na ang ugali. Napakapursigido, kaya marami na siyang pinagdaanan. Simula ngayon, ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo, Yishen. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ng mabuti si Qiangqian. Ma, ngayon ba ay kampante ka na? Kampante na ako. Nang makita ko si Yishen, panatag na ang loob ko. Qiangqian, lumabas ka muna dahil may kakausapin lang. Ako kay Yishen. Sige na, lumabas ka na. Pagkatapos nito ay umuwi na kayo, magpahinga ng maaga, huwag na kayong magtagal. Ijo, alam ko namang dinala ka lang niya para kumalma ako. Pero si Tia ay talaga namang wala na siyang gaanong panahon. Matigas ang ulo niya, na mapaamo siya sa kahit na sino. O kaya naman ay kusang maging may bahay lang, ay napakahirap mangyari. Alam ko rin na, sa isang tulad mong may magandang katayuan, imposibleng magkaroon kayo ng katuluyan ng anak ko. Ngunit si Tia ay totoong gustong makiusap sa iyo. Kapag wala na ako, kapag nawala na ako, hindi ko hiling na samahan mo siya araw-araw o alagaan siya. Pero si Tia ay nagnanais na sana'y maalala mo man lang siya. Mag-isa ko siyang pinalaki, at ang batang ito sa tatay niya ay walang kahit anong alaala. Kaya kung mawala na ako, dito sa mundo ay wala na talagang taong mag-aalala sa kaniya. Xiao Qiao, kahit sabihing hindi gaanong nakapag-aral si Tia. Pero kahit papaano, dahil sa katandaan ko, ang ilang mga aral ay galing sa sarili kong mga karanasan. Kapag ang isang tao, dito sa mundo ay walang inaalala, at wala ring nag-aalala sa kaniya, ay mawawalan na siya ng pag-asa. Para na rin siyang nabubuhay sa hirap. Kaya naman,
Umaasa lang si Tia na sana ay maalaala mo siya. Kahit kapag mga piyesta, maisip mo lang kung ano ang ginagawa niya. O lumipas man ng ilang buwan, ay makamusta mo man lang siya. Hanggat may nag-aalala sa kaniya, hindi na siya muling mag-iisa. Tia, pangako po yan. Anong problema? Ang nanay ko, ano bang sinabi niya sa iyo? Wala iyon. Pinapaalalahanan lang ako ni tita na dapat kitang tratuhin ng mabuti. Marahil ay nahihiya lang siyang sabihin iyon ng harap-harapan sa iyo. Mahal na mahal ka ni tita. Alam ko, at mahal na mahal ko rin siya. Kaya sa tingin ko, mahihirapan akong matutunan ang aral na ito sa buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang isipin kapag nawala na ang mga mahal ko sa buhay, kung gaano ito kasakit. Huwag kang matakot. Dito sa mundong ito, may mga taong palaging mag-aalala sa iyo. Nasaan si Li Qiangqian? May pinuntahan siyang trabaho kaninang umaga at umalis na siya. Pagkatapos, doon sa ospital, dalasan mo ang pagbisita doon. Hindi madali ang pinagdaraanan ng matanda. Young Master, naniniwala ka ba talaga na gusto niya lang na makipagtulungan sa iyo? Huwag mo nang itanong ang hindi mo dapat itanong. Ano bang kailangan niyo? Ikaw siguro iyong mayaman. Na nakuha ni Li Qiangqian, no? Anong pinag-uusapan nyo? Gumagawa lang kami ng sariling diskarte para lang may makain. Pero, hindi naman pwedeng. Matapos naming gawin ang trabaho, ay hindi nyo kami babayaran, di ba? Totoo yan. Sinabi niya sa amin noon nang napakayabang na napakayaman niyo. Kapag nabola ka niya, hindi raw kami mawawalan ng parte. Ngayong nakiayon kami sa kaniya sa lahat ng palabas na ginawa niya, ni isang sentimo wala pa kaming nakikita. Pagwasak sa bahay niya, napakahirap gawin yon. Wang Qi, tawagin ng security. Wag na. Aalis na kami. Attorney, pakisabi na lang po kay Li Qiangqian na ang mga pinangako niya sa amin, huwag niyang kakalimutan. Sandali. Ano ang ipinangako niya sa inyo? Ang pangako niya sa amin ay magpakasaya kaming lahat. Alis na kami. Young Master. Lumayas kayo. Wala naman akong ibang tutol, suportado ko ang mga nakasaad sa kontrata. Pero hindi ko kailangan ng kabayaran, dahil para bang binebenta ang kasal ko, at hindi ko gusto ang ganoon. Li Qiangqian, lahat ba ng ito ay pagpapanggap mo lang, ano? Alauna na ng madaling araw, bakit hindi ka pa bumabalik? Uminom ka ba? Bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko? Bakit naman ako sasagot? Li Qiangqian, ang ating pagkikita, lahat ba yun ay plando mo lang? Anong sinasabi mo? Wala lang. Noong una pa lang naman, ay business partner lang tayo. Anong nangyari sa kanya? Ang bagay na pinapaimbestiga ko sa iyo kahapon, ano na ang balita? Young Master, ito ay pareho lang sa naunang investigasyon. Walang peke sa mga pangunahing impormasyon. Tungkol sa insidente ng kaguluhan sa pagpapatalsik, maraming tao ang nasasangkot, kaya kailangan pa ng konting panahon.
Lumabas ka muna. Li Qiangqian, ang ating pagkikita, lahat ba ng iyon ay plano mo lang? Anong ba talaga ang sinasabi niya? Mula kagabi hanggang ngayon, parang nagbago na ang pagkatao niya. Qiangqian, bakit ka tulala? Anong nangyari? Malaking balita ito. Attorney Kiao. Kasal na si Attorney Kiao. Qiangqian, sino kaya ang may ganito kagandang swerte na makakasal sa isang perpektong lalaki na gaya ni Attorney Kiao? Kayo po ba si Miss Li Qiangqian? Ang nanay niyo po ay wala na halos buhay? Ma, Sige. Mabuting bata. ma, huwag kang aalis. Ayaw ko pong umalis ka. Qiangqian. Huwag kang matakot. Dito sa mundo, mayroon pang mga taong magmamahal sa iyo. Huwag kang aalis. Bakit hindi ka pa pumapasok? Tumayo ka na. Siya nga pala. Pupunta rito si Mama bukas. Maghanda ka. Kiao Yishen. Wala na akong nanay. Pasensya na. Ako. Kiao Yishen. Kapag dumating na ang nanay mo, tutulungan kita hanggang sa matapos ang pagpapanggap na ito. Ang pagtutulungan nating dalawa, tapusin na natin hanggang dito. Sa susunod, kung may kailangan si Attorney Kiao, handa po akong makipagtulungan kahit kailan. Pero para sa panig ko, wala na po akong kailangan sa ngayon. Lalipat na rin po ako pabalik sa sarili naming bahay. Para sa lahat ng oras na ito, salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Ikaw ang bahala kung ano ang gusto mo. Sige po, Tia. Sige. Naku, ang bait mong tignan. Mas maganda ka pa kaysa sa mga litrato mo. Kunin mo ito. Wag na po. Kunin mo na. Dahil ito ang unang beses mong makita ang pamilya ko. Dapat lang na masunod ang mga tradisyon. Maraming salamat po, Tia. Ganyan dapat. Sige na, kumain na tayo. Sige na, hindi nyo na kailangang maghatid. Kailangan ko na ring bumalik agad dahil may pagpupulong pa ako bukas. Qiangqian, gusto ka na ni Tia at ng tito mo. Mula pa lang sa pagtingin sa iyong mga larawan, kapag may libreng oras ulit, babalik ako kasama ang iyong tito para bisitahin ka. Makaaasa po kayo. Tia? Ikaw namang bata ka, maging mabuti ka kay Qiangqian, huwag na huwag kong malalamang pinahihirapan mo si Qiangqian.
Opo, naiintindihan ko. Mama, Aalis na ako. Attorney Kiao, magliligpit na po ako ng mga gamit. Dito na ba talaga natatapos ang lahat? Para lang itong isang panaginip. Hayaan na nga, hindi naman talaga kami nababagay sa mundo ng isa't isa. Anong ginagawa niya? Ang paglipat ba ng pwesto ay hindi na kailangan ng paliwanag at permiso ko? Attorney Kiao, maagang maaga pa lang ngayong araw ay nag-asikaso na si Li Qiangqian ng kaniyang pag-alis sa trabaho. Baka nalaman mo po, sir, ang mga balak niya, kaya hindi na siya makapanatili rito sa hiya. Ang mga babaeng tulad niya ay mahirap talagang intindihin, samantalang may kakayahan naman siyang magtrabaho, pero lagi pa rin siyang umaasa sa swerteng makaakyat sa mataas na lipunan. Sige, hanggang dito na lang. Qiangqian, bakit bigla mong naisip ang mag-resign? Samantalang ang internship evaluation mo ay wala namang naging problema, sayang naman kung aalis ka na ngayon. Isa pa, ang Tianze ay isang kilalang law firm sa bansa, ginagawa ng iba ang lahat makapasok lang dito, pero ikaw naman ay umaalis. Wala na ang pamilya ko, kaya bigla ko ring naisip. Marahil tama ang mama ko. Habang nabubuhay ang isang tao sa mundo, dapat mayroon siyang mapupuntahan at sariling pamilya. Mabuti naman kung naintindihan mo na. Kung may kailangan ka man na tulong, sabihin mo lang sa akin, huwag kang mahiyang lumapit. Huwag kang mag-alala, bakit naman ako mahihiya sa iyo? Bye. Nay, simula pa pala noon, nagsimula ka ng maglihim sa akin. Young Master, nasilip na ang nangyari dati. Yung Jin yan na nagpunta sa inyo dati, naaalala niyo pa po ba siya? Siya po ang nag-utos sa mga siga na gumawa ng gulo sa law firm. Ang layunin niya ay para sa inyo ni Li Qiangqian ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Qiangqian, anong ginagawa mo nitong mga nakaraan? Noong nakaraan, natatakot akong baka masama ang loob mo, kaya hindi mo na kita ginulo. Pagkatapos mong umalis, ang law firm ay biglang naging napakatensyonado. Noong huling meeting ni Attorney Kiao, buong oras siyang seryoso at malamig ang pakikitungo. Ang tagal na rin nung huli kong marinig ang anumang tungkol sa kanya. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita, Mr. Kiao. Kailangan niyo po ba natuparin ko na ang ating kasunduan? Kailan po ito? Ipadala niyo na lang po sa akin ang address mamaya. Darating po ako ng on time. Ngayon po ba ay ang papa niyo rin ay... Hindi. Ako ang naririto para tuparin ang kasunduan natin. Anong kasunduan? Nangako ako sa nanay mo na aalalahanin at babantayan kita. Huwag kang matakot. Sa mundong ito, ay mayroong taong mag-aalaga sa iyo.
Tuloy ka muna sa loob. Noon, nagkamali ako ng tingin sa'yo. At hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Noong panahong wala ka, marami akong napag-isipan. Kapag may pinaniwalaan ng isang tao na gaya ko, mahirap na itong mabago. Noong una kitang makilala, naisip ko lang na isa kang irresponsableng tao. Pero noong muli tayong nagkita sa law firm, binago mo ang pananaw ko sa iyo. Sa totoo lang, isa ka palang seryosong tao at napakametikuloso mo sa trabaho. Pagkatapos, naisip ko na isa kang mukhang pera at desididong makapag-asawa ng isang mayamang lalaki. Pero noong pinuntahan kita para sa pakikipagtulungan natin, walang pakundangan mo akong tinanggihan nang banggitin ko ang tungkol sa $1,000,000 na kabayaran sa iyo. Li Qiangqian, habang tumatagal ang pagsasama natin, tila lalong nagbabago ang paningin ko sa iyo. Hindi ko mapanindigan ang sarili kong salita na paniwalaing ang ugnayan natin ay isang ordinaryong pagtatrabaho lamang. Hindi ko rin alam kung kailan ito nagsimula. Parang mahal na kita. Nangako ako kay Tia na lagi kitang aalagaan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Maaari ba? Ma. Ako na po. Qiangqian, bakit ikaw ang nagbukas ng pinto? Nasaan si Yishen? Ma, busy po siya. Nasa isang online meeting siya. Ayos lang po ako. Sabi naman po ng doktor, dapat ay madalas akong naglalakad-lakad. Hay nako, siya na ang busy. Masyadong busy na kahit pag-aalaga sa asawa ay hindi na magawa. Ma, sobra naman po yata kayo. Nagpabukas lang naman ng pinto sa kanya, ha? Nakikita mo na? Sabi ko na nga ba, ikaw ang tunay na anak at ako naman ay pinulot lang. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay kita habang tumitingin sa mga bituin at gusto ko ring makausap si Mama. Nagawa ko na. At sa ngayon, hindi nyo na kailangang mag-alala pa. Sa mundong ito, maraming taong nagpapahalaga kay Qiangqian. Ako, ang mga magulang ko, at pati na rin, ang ating magiging anak, lagi siyang aalagaan.